Mga presidente sa lahat ng bansa sa buong mundo. 'Di ba? May mga lugar na matao tapos ma-snow katulad nito. Nakita niyo 'yan? Yung lugar na 'yan, ma-snow yan. Yan. Katulad niyan, ma-snow, 'di ba? Nakita mo yung lugar nila. May snow sa labas. Ayan, nakita nyo, may snow. Ayan. Yung buhay nila dyan, puros lamig. Hindi, walang katiyakan kung kailan hulpa yung kalamigan. So, ang gagawin natin katulad ng Alaska, Amerika, diyan sa Amerika, kung saang bansa yung ma-snow, puros lamig yung capacity ng kanilang pamumuhay. Tayong mga presidente sa lahat ng bansa sa buong mundo, maghanap kayo ng mga bansa na takbuhan ninyo, takbuhan sa mga residente para sa oras ng araw, para sa buwan ng taglamig. Ilikas ang mga residente doon patungo sa mga bansa na hindi masyado malamig. Parang rescue yung ating ginagawa sa kanila. Yan sa kagustuhan nila, kung gusto nila. Diba? Halimbawa, nag-snow sa kanilang bansa ng 3 buwan. Manatili sila sa ibang bansa ng 3 buwan. Pag wala ng snow, balik ulit sila sa kanilang lugar. Okay? Ating i-rescue sila para naman natin yung kalusugan nila. Diba? Kaya hindi natin ipagdamot ang bansa natin na katulad dito sa Pilipinas, hindi natin ipagdamot sa iba't ibang bansa na mga dayuhan. Kasi nga, ang ilang bansa, mayroong doon, malamig yun. Yung hindi kaya sa kalamigan sa kanilang bansa, pwede silang pumunta sa iba't ibang bansa na hindi malamig, na sa tamang klima. Ganon. At saka kung sino man yung uulitin ko, kung kanino man yung bansa na may mga yaman, dapat maglagay na lang ng merkado. Ganon din naman yun kung kukunin mo, mag-away pa kayo. Tapos kapag nakuha mo na yung yaman na yun, siyempre kukuha ka na naman ng mga trabahador, gagastos ka ng malaking-malaki. Pero kung bibili ka na lang, 'di ba? Sa yaman ng kapwa mo, hindi ka pa nakagulo. Hindi ka pa nagkasala, hindi ka pa nakapatay, 'di ba? Hindi mo pa nasira ang ari-arian sa mga sa mga negosyante sa gobyerno. Ay sa negosyante sa mga residente, 'di ba? Yung mga negosyo nila. Hindi pa nasira natin, hindi pa nawasak yung mga kabildingan dahil sa pagira-gira. Magawa na lang ng merkado para doon bibili. Doon hindi na huhukay, hindi na akyat, hindi na sisisid, kundi bibili na lang. Okay? Yan ang dapat gawin. Dapat magbigayan tayo ngayon, lalo na 2025 na. Ang taon na to, 2025, napakatanda na ng mundo natin, 'di ba? Dapat magsama-sama tayo, magtulungan tayo, hindi tayo mag-away-away. Kung ano man yung yaman na napakinabangan natin, naabutan natin nitong 2025, dapat paghati-hatian natin sa murang halaga. Kung sino nagmamay-ari, di bibili tayo sa kanila. Hindi natin sila lamangan, hindi natin kukunin. Dahil hindi naman tayo magnanakaw. 'Di ba? Hindi naman tayo hold upper, 'di ba? Kailangan lang natin makisama. Kailangan lang natin makibahagi, 'di ba? Pero hindi sa libreng pamaraan. Bibili ka
sa ayon sa gustong presyo sa bansa na magmamay-ari dito. Okay? Kayo naman ang mamay-ari dyan ng yaman, huwag nyo naman ibenta ng mahal. Tama lang. Sakto lang ang presyo. Okay? Hindi pa nawawala ang yaman. Hindi pa tayo nalugi, kundi hindi tayo nawalan, kundi nagkakaroon tayo. Okay? Nagkasundo pa tayo, magaan pa ang kalooban natin sa bawat isa sa atin. Okay? Yan ang dapat nating gawin para magkasundo-sundo, walang away. Diba? Matutuwa si God sa atin. Kasi kapag mag-away-away tayo, hindi naman na tayo nagkasundo, ano dahilan para buuhin pa ni God ang mundo natin? Lalo na't matanda na ito. Diba? Kailangan magkasama-sama tayo at magkaisa, magbigayan ayon sa pinagkasunduan. Huwag mag-away-away. Magkakaintindihan naman na tayo ngayon kasi may translator naman na. Okay? Yan ang dapat natin gawin, okay?